Sa pagpapatuloy ng ating camping experience, nandito pa rin tayo sa Doña Remedios Trinidad o sa mas kilalang DRT. Iba't ibang mga hamon ng kalsada ang ating pinasok para makapagluto ng Philippine Ramen o ang Pinoy Ramen. Ito kasi pang camping na pangluto lang. Dapat isang noodles lang pala. Meron kaming pinuntahan na campsite at nagche-check muna ako ng mga campsite na pwedeng puntahan, na pwedeng pag-car campingan. At yung unang inakit ko kanina ay maganda yung lugar, pero pagdating sa car camping ay hindi ko siya marirecommend kaya naghanap kami ng bago. Magla-lunch lang tayo dito sa bagong location na pinuntahan natin. Hello. At sunod ko namang ilalatag itong ating nature hike na camping chair. Sa Lazada makakabili kayo nito. Around 2,000 pesos to mga 2,500. Way back 2 years ago or 3 years ago, 3 years na ata sa akin to. Napakatibay nito. Nature Hike yung kanyang brand. Nasira lang napunit lang yung dito nito kasi nga pagka inuupuan ng iba, niyuyug-yug. Pero all in all, napakatibay. Ito Nature Hike. Tapos yung isa natin na upuan ay Camp Zone, yung kanyang brand. Ito yung Camp Zone, mas mabigat to sa Nature Hike. Tsaka mararamdaman mo sa kanyang frame na matigas. Unlike to sa Nature Hike, matibay yung Nature Hike, pero magaang. Ito kasi ang bigat oh. Mararamdam mo sa kanya yung yung bigat. Okay. Camp Zone brand. Mas makapal yung sa Nature Hike, yung kanyang mga frame. Ito manipis pero matigas tsaka mabigat. Ang price naman nito ay nasa around 700. Mga ganun. Less than 1,000 naman ang price nito. Mas maliit naman to sa Nature Hike. Pero ang sarap din upuan. Yay. Okay. Na-set up na natin to. Yung upuan. Tsaka next naman natin yung ating lutuan. Nandito yung ating lutuan. Tapos may dala tayo ditong butane. Konti na lang isang butane natin. May isa pa tayong butane Okay. Inuubos ko na muna yung laman ng ibang butane. Ito. Ito namang butane natin ay portable gas stove. Mas manipis ito kaysa dun sa dala natin before. Ito, ganda. Manipis lang. Okay. And lagyan natin ng butane. Itong butane na to napakatagal na.
So, inuubos ko na lang to kasi hindi ko masyadong nagagamit. Kaya, kailangan maubos na natin. Okay. Yun, gumagana. Siguro dito natin ilagay sa side na to. Lagi kami meron ganito yung outside. Ang sarap eh. Para siyang sterilized milk. Pero, ang nagustuhan ko dito sa outside na to, pagka magkakape ka, masarap ihalo. Magpiprito tayo ng bacon. Sige. Tapos, ang next naman natin ito ay magpiprito tayo ng fish ball. Meatball. Ano ba tawag dito? Squid ball. Yan. Napakasarap. Bango na ito, no? Yung kulo ng bacon, no? Napakasarap. Alam mo yung tumatalsik-talsik yung mantika. Tikman nga natin. Grabe. Ang sarap ng bacon. Kaya halo namin to sa ramen. Sunugin natin ng kaunti. Tapos, okay na to. Basta medyo sunog-sunog lang. Goods na yan. Ito, goods na to. Okay. Grabe, ano rito, no? Probinsya feels. Napakaganda. At ito nga, pagdating nga ng hapon, ay nagpapausok sila dito yung mga dahon, sinisigaan nila. Kaya kung makikita nyo sa video natin, akala mo mapag. Pero ano yan, yung usok. Ang bango kasi mga ano yan, mga dahon. Sinisigaan nila pag hapon. Normally yan, pagka hapon, di ba sa probinsya, ano yung mga matanda, nagsusunog ng mga dahon, yung mga winalis. Kasi para mawala yung mga insekto, yan. At yung mga lamok na nangangagat. Dito naman walang lamok, langaw meron. Kasi nga, katapos lang umulan eh. Tapos, naglabasan yung mga yung langaw. Okay na? Next natin na ipiprito ay yung squid ball. Okay. Lagay tayo ng squid ball. Lahat ba to? O, lahat na to, prituhin natin. Sarap na ito. Piprituhin lang ng kaunti. Tapos, ihahalo din naman mamaya to doon sa ramen. Kaya, konting prito lang. Next naman natin ay magpapakulo tayo ng tubig. Para doon sa ating ramen. Okay. At dahil kumukulo na, lalagay natin lagay mo natin tong mga gulay. Okay. So, sarap ay. May tumalon, sayang. Pero okay lang, kakapiranggot lang naman yung tumalon. Baka may nanghingi. Okay. Tapos, dagdagan natin ng tubig. Okay. Yan. Sakto. Apaw na apaw yung ating lutuan. Okay. Tikman nga natin ating squid ball kung masarap ang pagkakaluto. Medyo hilaw pa. Natin ng konti yung apoy. Wow. Ano to? Philippine ramen. By Kuya Odeng. Sarap. At saka ilalagay natin itong kanyang soup base. Tingnan natin yung isa lang muna. Tignan natin yung isa kung hindi maanghang. Kasi pagka maraming soup base ang nilagay natin, baka hindi natin makain at sobrang anghang. Masarap sana to kung may nilagang itlog, no? Yung amoy pa lang ng soup base, grabe. Amoy na amoy yung soup base. Yung mga pinrito ko kanina na squid ball tsaka yung bacon, ihahalo natin dito. Para ayun yung laman ng ating ramen.
Yan. Alright. Yung mga squid ball at saka itong mga pinirito natin kanina ay ihahalo natin dito. Grabe, overload. Overload to. Ang liit ng lagayan natin. Lalagyan natin ng, yung ininom ko kanina na outside, ihahalo natin dito para medyo creamy yung ating ramen. Di ba? Lalagyan natin ng outside. Okay. Para maging creamy. Grabe, ang sarap. Try nyo to, napakasarap. Ang ingredients na nilagay natin, ano lang, yung outside, yung pang creamy natin, tapos may squid ball, tsaka may bacon, and yung ating ramen na noodles. Tapos yung soup base, pwede nyong ilagay lahat. Kaya lang kasi, itong aking lalagyan, na pangluto, ito kasi pang camping na pangluto lang. Maliit, good for, I think 2 to 3 person lang to. Pero kung yung dalawang noodles na yun ang gagamitin niyo, tapos ilalahat nyo itong soup base, nako grabe, napakaanghang. At haluan pa natin ng cheese. Ito, nag-request yung kasama natin, may halong cheese. Okay, lagyan natin ng cheese. Ano kaya lasa nito? Yan. Okay. Patunawin natin yung cheese sa... yan na, umaapaw na siya. Pagkatapos naman natin magluto nung ramen, ay magsasayang naman tayo. Dito na tayo nagsayang sa maliit kasi dalawa lang naman kami kakain. Ayan, si Jess. Titikman na natin. Imbentong luto ko lang to mga kadengalista ha, kaya tinawag kong Philippine Ramen. Sarap. Tamang-tama pa ito pang pang mga midnight snack. Masarap ba luto ko? Ayan si partner. Yung naghahanap sa kanya, yung nag-comment. Si partner. Hindi siya mahilig sa social media. Kaya di ko siya sinasama sa video. Pumunta kami kanina dun sa ibang mga campsite. Maga pa lang, umalis na kami siguro mga 5. Tapos dumating kami dito sa DRT mga around 7. Naghahanap kami ng mga campsite na pwede namin, ganito nga lang gagawin namin, magla-lunch tsaka merienda. Kaya lang yung mga campsite na napuntahan namin ay bawal ang car camping. May mga napuntahan naman kami na pwedeng mag-car camping. Kaya lang, doon ka lang sa sa parking area nila. Malayo ka dun sa, alam mo yung katulad nito, sa sentro ng Bato. Nasa nasa parang, kumbaga sa palabas, nandun ka sa, hindi ka extra. Kumbaga, nandun ka sa senaryo. Parang ito, kita mo yung view, tanaw mo lahat. Yun, sa ibang napuntahan namin, pwede ka mag-car camping. Kaya lang, para kang nasa likod lang. Para ka lang backup. Tapos yung senaryo, nandun sa looban. So, hindi mo rin may enjoy. Unlike dito sa sentro ng Bato, pwede ka magtayo ng ganito, ng owning. Pwede ka mag-car camping dito. Pwede ka mag-overnight or mag-day tour. Ang bayad naman nila dito sa day tour ay 80 pesos per person. Tapos yung sasakyan ay wala na kami binayaran, parang entrance lang. Tapos kung gusto mo magkubo, ang bayad naman nila sa mga cottage na ganito, yan, ay nasa 500 pesos. Yung mga solid subscribers natin o yung mga napasyal dati sa video ni Kuya Odeng, ay nag-camping na ako dito kasama ko si Yo Mamen. Sinama niya ako dito at nag-overnight nga kaming dalawa. Ayun yung unang camping ko na may kasama ako si Yo Mamen na content creator na siya dito, lagi siya nagpupunta dito. Grabe. Buti hindi ko nilagay lahat ng soup base. Kasi sobrang anghang na pagka nilagay mo pa. Grabe, ang solid nito, sarap. Lalo na yung squid ball. Yung squid ball nagdala tsaka yung keso. Yung din yung gatas. Nagpapakulo ko ng itlog. Ihahalo sana namin dito. Kakalo kanina mga
alas 3 na or alas 4. Kasi yung ambience dito madilim na. Makulimlim. Biyahe kami kanina, medyo umaambon-ambon. Ang sarap no? Dapat isang noodles lang pala. Isang noodles lang para, halimbawa, 2 lang kayo or 3, isang noodles lang lagay nyo. Pero kung mga 5 kayo o 4, pwede na yung 2 noodles. Kasi ito, ang dami ba? Hindi yan may maubos. Itlog. Perfect ka. Ito na yung lodo ni Madam. Madam J. Ito na, yung lodo niya. Lusog pa ako. Sarap. Okay, ililibot ko muna kayo dito sa sentro ng Bato. Ito yung kanilang hanging bridge. Nakita nyo naman yung hanging bridge, oh. Napaka tibay ng pagkakagawa nito. At dun sa baba naman ay matatanaw ninyo yung yan. Maganda yung flow ng tubig ngayon. Malinis. Kulay green. Okay. At itong lugar na pupuntahan natin sa kabilang side, ito yung kanilang camping area. Ito yung camping area. Lawak na ito hanggang doon sa taas. Pwede kayo mag-overnight dito. Pili lang kayo kung saan kayo pupwesto. Ganda, no? Ayan, no? Tsaka, malinis. Pino yung, lugar. Ikot ko lang kayo para makita niyo yung area. Diba? Dito naman, tatawid tayo dun sa, sa ilog. Diba? May kanya-kanya sa setup. Ganda. Ganda ng bakod nila dito. Yung mga Red Horse na naiwan. Ginawa nilang bakod. Yung mga naiwan ng mga nagka-camping siguro yan. May aso. Lagi! Tawid tayo dito.
Yung sa kabila, pwede kayong tumawid. Kaya lang, wala siyang hawakan. Siyempre, dito tayo tatawid sa may hawakan. Oh, I love campsite. Kahit saan naman dito, pwede kayong pumwesto. Dito may hawakan. Safe tayo para sa kabila kasi wala din eh. Madulas tayo din. Bago na rin yung pagkakalagay nila ng brace. Tapos dito may malalaki silang kubo sa taas. Tingnan natin. Dito rin yung CR ng pambabae. Tsaka panila. Ito may CR. Okay. Ikot po kayo doon sa kabila. Dito naman, kung sa kabila nakita nyo, 500 ml. Ito, mga dito ay nakalagay. Sabihin mo may anak si Kwenta o Ellen. Okay. Ito yung entrance. Dito tayo galing kanina. Okay. Dito tayo galing kanina. Pag ganun. Laki din ang parking nila, no? Loob ng parking area, di ba? Dito tayo dumaan pababa. At dito, tanaw na natin yung ating sasakyang si Linog. Ayan yung baba. Oh. Kita. Tanaw naman dito sa ating camera. Ang gamit pala nating camera ngayon ay Insta360 na bagong model, yung X5 nila. Pag magpupunta kayo dito, pag summer siguro marami ng tao dito. Kasi yung last time na pumunta din kami ni Yomaming, yung last time na galing kami dito ay konti lang din yung tao. Parang dalawa nga lang kami Yomaming nun. Okay, yan. Ayan, ito yung ating setup. May kortina. Nilagyan ko na siya ng kortina para ayan. Wala pa tayong nakakalikot ulit dito. And syempre, yung ating sidings, yung walling, and yung flooring ay galing sa Hornitex Philippines. Sakay na sa van ni Kuya Ode, bigay kwento, tawa, talim. Ang puting van, kay kanyang tahanan, sa gitna ng daan. Ka maliligaw kailanman.